Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Ako nga pala si Teacher Chris at ako ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang. Handa ka na bang matuto? Kung handa ka na, tara na at simulan na natin ang ating aralin sa araw na ito. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang pagsusuri ng katotohanan sa pamamagitan ng pangangalap ng tamang impormasyon. Natukoy at nagawa mo ito batay sa balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, programang napanood at sa pagtatanong sa kinauukulan. Ano ang gagawin mo kung makatatanggap ka ng balita? Maniniwala ka ba sa kanya? Ating panoorin ang usapan ng magkaibigang Arnel at Maki. Alam mo ba, Maki? Pwede na tayo maglaro sa labas. Wala nang COVID-19. Wow! Talaga? Nakatutuwa naman. Paano mo nalaman? Narinig ko kasi sa usap-usapan ng mga tambay sa harap ng bahay namin. Kaya agad kong ibinalita ito sa iyo. Oh, ano pang hinihintay natin? Saan tayo maglalaro? Kailangan makalabas na ako dahil may inuutos na naman si nanay. Magbibihis lang ako. Maganda ka na at aalis na tayo. Handa na ako. Tara na. Nagustuhan mo ba ang usapan ng magkaibigan? Ating sagutin ang mga tanong ayon sa naging usapan nila. Ano ang sinabi ni Arnel sa kaibigang si Maki? Ano ang naging reaksyon ni Maki sa ibinalita sa kanya? Saan nakuha ni Arnel ang balita na pwede nang lumabas? Sagutan mo ba ang lahat ng katanungan? Mahusay! Narinig mo na ba ang mga salitang fake news? Madalas itong sambit ng mga tao. Nangangahulugan ito na hindi tama ang impormasyong nababasa, nakikita o naririnig at kumakalat sa paligid. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ang malalimang pag-unawa sa mga impormasyon. Ang tawag dito ay pagninilay o pag-iisip kung ang iyong mga nakalap ay tama o naaayon. Hindi sapat na mayroon kang makuhang impormasyon mula sa dyaryo, radyo, telebisyon at internet. May mga balitang galing sa mga ito na kulang, hindi totoo o mali. Ano-anong mga hakbang ang maaari nating gawin upang mapagnilayan ang katotohanan at makakalap tayo ng tamang impormasyon sa halip na fake news? Una, iwasan natin ang maniwala sa sabi-sabi. Pangalawa, huwag ding agad sasang-ayon sa nakikita sa networking sites kagaya ng Facebook. Sa totoo lang, wala ka pa dapat na account dito dahil wala ka pa sa wastong gulang. Ikatatlo, sumangguni sa iba't ibang pinagmumulan ang mga impormasyon. Ika-4, pag-isipan kung tama nga ba ang mga impormasyong iyong nabasa, narinig o napanood. At ika-5, ikumpara ito o paghampingin sa iba-ibang detalye.
iyo ang mga paraan upang makapangalap ka ng iba't ibang impormasyon. Dahil dito, nalalaman mo ang nangyayari sa ating bansa at maging sa iba pang bahagi ng mundo. Makatutulong ang mga ito sa iyo upang maragdagan pa ang iyong kaalaman. Magkaganon man ay kailangan mong maging mapanuri. Higit sa lahat ay dapat mong magawang pagnilayan kung totoo at makabubuti ito. Piliin ang paniniwalaan kung ito ay magdadala sa tamang kaisipan, pagpapasya at kilos. Alamin kung ang impormasyong nakalap ay hindi makasisira sa iyo at sa kapwa. Bilang bata, kaya mo itong gawin. Ugaliing magnilay upang mabatid mo ang katotohanan. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating aralin ngayong araw? Marami ka bang natutunan? Mahusay! Muli, ako si Teacher Chris, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Laging tatandaan, ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan ay hindi maaasahan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!